Alright, good morning, good morning, good morning po sa inyong lahat mga kababayan. Batang Maynila to, it's... So ito po hinihintay natin mga kababayan, sumagot na po si Baste Duterte dito sa hamon ni General Torre. Actually, hindi pala si General Torre naghamon. Ang naghamon ay itong si Baste Duterte at pinaunlakan lamang ni General Torre. Kasi diba sabi ni Baste Duterte, matapang lang itong si Torre dahil uniformado at nakapwesto, may posisyon. Pero kapag nagsuntukan sila, tatalunin ni Baste Duterte itong si Nicolas Torre. Sinagot siya ni Torre. Hindi naman basta-basta nagpatinag itong si General Torre, sabi niya, kung ganyan pala ang gusto mo, samantalahin na natin ang pagkakataon habang itong ating kababayan ay nakakadanas ng paghihirap o nagdadanas ng hagupit ng bagyo, sila po ay nangangailangan ng tulong. Kaya ang gawin natin, kung gusto mo ng suntukan, gawin natin boxing for a cause. So gawin natin sa Araneta. Una Araneta pero nalipat sa Rizal Memorial Coliseum. At hihintayin daw ni General Torre itong si Baste Duterte sa darating na linggo. So medyo matagal-tagal ang sagot ni Baste at ngayong araw na ito ay sumagot nga itong acting mayor ng Davao City. At ito pakinggan natin guys, pakinggan natin itong sinabi ni Baste Duterte at gusto ko nga marinig ang inyong mga komento. Mag-comment po kayo sa ilalim ng video ito at ano kaya ang inyong masasabi dito sa sagot ni Baste Duterte dito sa inahandang boxing match, 12 rounds of boxing. Ito, pakinggan natin si Baste Duterte. Huwag kang mag-alala, Torre, kasi matagal ko na talaga gusto makabugbog ng unggoy. Kung gusto... Yabang. Puro yabang, Huwag daw mag-alala si Torre dahil matagal nang gusto ni Baste Duterte na makabugbog ng unggoy. Grabe naman niya. Unggoy daw si General Torre. Alam niyo si Baste, magaling lang talaga itong trash talk. Napakagaling mag-trash talk. Maging yung basta yung pamilya nila, ang galing talaga mag-trash talk. At yun, sabi niya, matagal na raw niyang gustong manggulpi ng unggoy. Grabe to si Baste. Gusto mo lang talaga ng suntukan, bakit kailangan mo pa ng charity? Why do you need kailangan mo pang gamitin yung nangyayari ngayon na baha dyan sa Metro Manila? If you're really serious about this, kung gusto mo yung charity na yan and you've laid some conditions, then let me lay my own conditions. Actually mga kababayan hindi naman naglagay ng condition si Torre. Condition ba yon? Mga kababayan, condition ba yon? Yung sinabi ni Torre? Hindi condition yon. Ginawa niya lang pakinabang yung mangyayari kung matutuloy man yung kanilang boxing. Di ba? Wala naman siyang ibang kondisyon Basta sabi niya lang, gawin natin sa Araneta o hindi natuloy sa Araneta, gawin natin sa isang Coliseum at may mga sponsor. So para sa akin, hindi kondisyon yun. Actually, siya na nga nag-prepare Si Baste Duterte ang nagamon pero si Torre ang gumawa ng paraan para mapaganda at matuloy at magkaroon ng kahit papaano ay magkaroon naman ng saysay yung kanilang gagawing boxing, yung gagawing suntukan. Gusto ni Baste ata, walang kwenta Gusto niya suntukan lang parang street fight na walang makikinabang. Buti pa si General Torre kahit papaano yung gusto niyang mangyari ay may pakinabang, matulungan yung ating mga kababayan. So para sa akin, hindi po yung kondisyones. Hindi katulad na itong kondisyon na sasabihin ni Baste Duterte. For the event, kung serious ka talaga, these are my conditions. Pakiusapan mo yung amo mo na presidente and let it come out of his mouth that all elected officials should undergo a hair follicle drug test. Papalagan ko yung charity mo na yan. Nako. Tingnan niyo mga kababayan ayun yung kondisyon ni Baste Duterte. Sabihin daw ng Presidente Bongbong Marcos na mag-hair follicle test lahat po ng public servant o lahat ng opisyalis ng gobyerno. Alam niyo mga kababayan, nagpapalusot lang 'to Nagpapalusot lang 'to. At dinadahilan niya
yung hair follicle test na yan, ano naman ang kinalaman ng Presidente Marcos doon sa hamunan nilang dalawa ni General Torre? Di ba? Ano naman ang kinalaman ng Presidente Marcos? Bakit kailangang mag-order ang Presidente ng hair follicle test sa lahat ng mga opisyalis ng gobyerno? Yung nangyayari sa inyo ay problema yung dalawa ni General Torre. Ba't idadamay mo ang Presidente? Ba't idadamay mo yung mga public officials? Diba? Hahamon-hamon ka, tapos gusto mo idamay lahat. So, yung sinasabi ni Basti Duterte, yan po ay palusot. Nagpapalusot. O bakit nagpapalusot? Kasi, it's either ayaw niyang lumaban talaga kay Torre. Bakit? Baka natatakot. O kaya naman naduduwag. O kaya naman talagang puro salita lang itong si Basti Duterte. Kasi, bakit idadamay mo Presidente? Ba't idadamay mo yung ibang tao? Ikaw naghamon. Kumasa si General Torre. Oh, tapos ikaw sasabihin mo, pakiusapan yung Presidente na mag-hair follicle test? Anong kinalaman? Dapat, kung magkakaroon man ng hair follicle test, kayong dalawa lang ni General Torre ang mag-undergo ng drug test. Kasi kayo ang maglalaban eh. Ba't idadamay mo ang Presidente? Ba't idadamay mo yung ibang mga public officials? So, yun lang mga kababayan. Ang ibig sabihin lang yan, etong si Basti Duterte ay nagpapalusot at ayaw niya talaga labanan si General Torre. Di natin alam kung bakit. Baka natatakot o naduduwag. So, hindi natin alam. Pero ba't idadamay mo yung ibang tao? Problema nun yung General Torre yan. Kayo naghamunan at kumasa yung isa tapos idadamay mo yung ibang tao. So ano yan? Nagpapalusot ka? Ayun lang yung ibig sabihin na nagpapalusot mga kababayan. Walang problema. Kung if it will answer the issues nitong bansa natin, I can do that. Wala mga kababayan. Wala palang sinabi to si Basti Duterte. Kala ko atapang-atao. Yung pala, takot pala. Siya yung naghamon, tapos naglabas ng statement si General Torre, tanggap niya yung hamon, challenge, accepted. Siya pa, si General Torre pa naghanda ng venue at ng oras, at pati sponsor, naganap si Senator Ping Lacson, naganap pa ng sponsor. So ready na lahat eh. Ginagawa na yung ring dun sa Rizal Memorial Coliseum. Tapos ang sagot ni Basti hair follicle test. Hair follicle test ng Presidente at ng lahat po ng public officials ng gobyerno. Ay di, anong klase yun? Ibig sabihin, nagpapalusot talaga. Kasi alam naman niya na hindi gagawin yun. Ano naman kinalaman ng mga government officials yan sa paghahamon mo kay General Torre? Wala. Wala na akong bilib dito. Puro lang pala dakdak ito. Pero mo nag-lay siya ng conditions. Tapos yung conditions niya, dapat conditions niya, yung gagawin ni Torre. Hindi yung, bakit pati Presidente, lahat ng public officials, isusunod doon sa gusto mo. Ano naman kinalaman ng hair follicle test ng lahat ng public officials doon sa paghahamon mo kay General Torre? Wala. Palusot lang. Wala pala ito. Kala ko naman matapang ito. Yung pala nagpapalusot lang. At talagang wala mga kababayan. Yung sinasabi ni Basti Duterte mukhang malabo pa sa sabaw ng pusit na mangyari mga kababayan. Sino ang susunod sa kanya na magpa-hair follicle test? Dahil lang may laban sila ni General Torre. Sino ang tanga susunod sa kanya? Diba, mag-isip nga kayo mga kababayan, sinong tanga susunod sa kanya para lang masatisfy siya? Para lang matuloy yung laban mag-hair follicle test lahat ng public officials. Wala sa hindi siya uubra. Hindi mangyayari 'yon. Kaya yung sinasabi niya kapag nangyari 'yon, ilalaban siya kay Torre pagbibigyan niya. Wala pala 'to.
Duwag din pala to at puro dakdak lang. Simple lang naman eh. Oh, hinamon mo si Torre suntukan, pumayag si Torre, sabi niya doon tayo magboxing sa ano, ay lang gagawin mo. Diba yun lang gagawin mo? Humarap ka kay Torre at magboxing kayo. Bakit idadamay mo yung ibang tao? Bakit may idadamay yung ibang tao sa kalokohan mo? Ikaw nagsimula niyan tapos hindi mo kayang panindigan. Wala. Duwag din pala to, mga kababayan. Duwag din pala ito. Akala ko naman, atapang tao. Wala, atras pala. Buti pa si Congressman Benny. Abante siya. Ito si Basti Duterte, atras. Wala. So, malamang malabo pa sa sabaw ng pusit na matuloy itong labanan ni Basti Duterte at ni General Torre sapagkat yung kondisyon ni Basti Duterte ay malabo pa sa sabaw ng pusit na mangyari. Kung gusto mo, kayong dalawa ni General Torre ang magpa-hair follicle test. Ikaw at si General Torre kasi kayong dalawa lang naman ang involved sa labanan eh. Ano naman kinalaman ng ibang tao? Bakit sila ang bibigyan mo ng kondisyones? Bakit sila ang ilalagay mo sa ano? Yung para bang sila pa ang ano? Ang ginawa niyang dahilan itong ilang mga tao na to para hindi matuloy ang laban. 'Di ba? So, ibig sabihin, palusot. Ibig sabihin, takot siya. Ibig sabihin, naduwag siya kay General Torre at etong kanyang kondisyones ay wala. Wala. Nagpapakita lang na ayaw niyang lumaban kay General Torre dun sa siyang nagsimulang suntukan at etong si General Torre ay sumang-ayon lamang sa gusto niya. So, wala pala to. Kala ko matapang. Duwag din pala. Wala. So, mga kababayan, wag na po kayong umasa. Malabo pa sa sabaw ng pusit na matuloy ang labanan ni Torre at ni Basti Duterte. Dahil yung kondisyones niya ay malabo yun, mga kababayan. Imposibleng gawin yun. Imposibleng mangyari yun. Okay, so wala pong boxing na mangyayari. Wala pong bugbugan na mangyayari. Meron pa siya sinasabi na gusto niya mambugbog ng unggoy. Wow. Gusto mo pala eh. Tapos, kondisyones mo eh. Para ka si Kibuloy eh. Si Kibuloy, di ba, bago sumuko, ang daming kondisyones. 13 kondisyones bago siya humarap dun sa Senado. Di ba, 13 ba yun? 17. Puro kayo kondisyones. Niloloko nyo lang ang taong bayan. Yung mga conditions na yan, eh, nilatag niya na imposible namang mangyari. So, ang ibig sabihin, hindi siya lalaban. It's either takot siya, it's either naduwag siya, o it's either na talagang hindi niya kayang labanan si General Torre. Okay, so yun lang po muna mga kababayan. Tututok-tutok lang po tayo sa iba pang mga updates. Ingat po tayong lahat. God bless po.